Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Gina Rodriguez from my channel, a faith healer, also matar leader. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw, na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give information. Ako yung gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha. So ito na. Angel Spirit, please give information po. So this is a Nine of Wands. So resilience, no? Kumbaga, napakalapit mo na maisakatuparan yung mga pangarap mo. Kailangan mo lang talagang pagdaanan at kailangan mong maranasan muna, no? Bago mo makuha isang bagay na to. This is something of perseverance, pagtsatsaga. And this is something, a Six of Wands, for victory is yours. May mga bagay na magtatagumpay na. Kumbaga, konting tadyak pa dito sa eksena na to na maaaring magtagumpay ka. There is the Seven of Pentacles for harvest time. I told you. No, kumbaga pagkatapos mo pagdaanan to, no, kumbaga may isa sa katuparan mo na yan at maaaring magtuloy-tuloy na ang biyaya na maaaring matamo mo. Diba? Kumbaga kung ano yung mga bagay na itinanim mo, siya nga anihin mo. And this is a Sun card na bibigyang kaliwanagan lahat ng aspeto sa buhay mo. No, liliwanag lahat. No, kapag syempre, hindi ka stress sa finances, definitely, kumbaga kayang-kaya mo nang kontrolin lahat ng mga bagay dito, no? Mahalaga sa buhay natin ang pera. So, maaaring isa sa nagiging dahilan, no, para ma-stress ka or ma-depress ka sa isang sitwasyon dahil sa pera. And this is something the Three of Wands, no? Waiting for a ship. So, ito na hinihintay mo, no? Ang resulta. This is something you trouble. And this is something the Seven of Cups for a lot of opportunities, no? Kumbaga, naghihintay ka ng messages, phone call, and request transactions. Maaaring ito na yung hinihintay mong mga oportunidad, na maaaring marami ka ng clients na paparating. So, let's see what is the Knight of Wands. Represent the Five of Pentacles. So, see, kumbaga, marami ka talagang pinagdaanan dito sa finances, no? Nagkabaon-baon ka sa utang dito. Let's see what is the Six of Wands. Represent the Eight of Cups. So something I'm moving forward. So makaka-move on or makakaalis ka na sa situation at unti-unti ka nang makakalaya, no, sa mga utang at problemang utangan mo. And of course, the Seven of Pentacles represent the Six of Pentacles. See, I told you, magtutuloy-tuloy talaga about sa finances at lahat ng mga bagay dyan na maaaring palawigin ang iyong finances, no? Resource of income. The Sun card represent what? Or magkaroon ka dito, guys, na promotion, ha? For increasing salary. And the Three of Cups for celebration. Unti-unti na magsa-celebrate, no? Unti-unti na nga matutunghayan mo na maaaring magdala sa'yo ng masaganang pamumuhay. So, let's see what is the Three of Wands. Represent a Ten of Pentacles. So, this is something a long-term success and long-term investment. So, this is something a financial security na magdala sa'yo ng financial windfall. No? Kumbaga, ito yung hinintay mo. Meron din ako na-sense dito inheritance or mana na maaaring makuha mo na. Or meron ditong property na maaaring, kumbaga, magkaroon ng transactions. The Seven of Cups represent what? The Knight of Wands. So, this is something slowly but surely, na kumbaga naging ano ka rin dito, no? Bugnuti, naging mainitin ang ulo mo dahil hinihintay mo itong oportunidad na ito dahil napakatagal na. But definitely guys, this is the moment na makukuha mo na siya. The Knight of Wands represents the Five of Pentacles, represents the Ace of Pentacles with a big shot and big money. So see, talagang pagdadaanan mo ang bawat utang, no, at bawat bigat na pinagdaanan mo pagdating sa finances kasi kailangan mo muna maranasan na yan para malaman mo ang kahalagahan ng bawat sentimo, no, na mahahawakan mo. Kumbaga, kayang-kaya mo nang paikutin at paano mo papahalagahan yung mga bagay na pinaghirapan mo. So, let's see what is the Six of Wands and because the Eight of Cups.
represent the Knight of Swords. So see, kumbaga nagdala sa'yo talaga to ng stress and depression, but this is the moment for a moving forward na para makakaalis ka na. The Seven of Pentacles and the Six of Pentacles represent the Emperor na nag-mature dito no? Pati yung lifestyle, and of course, pati yung mindset mo, yung perspective mo, lahat ng mga bagay na to ay kasama sa inner growth mo, no? Yung inner self na tinatawag for discoveries, no? Parang, kumbaga, unti-unti mo na-discover lahat ng mga bagay na makakatulong sa'yo na para maging isang matalino at maraming karanasan na tao. Ganaan. So, let's see what is the Sun card and the Three of Cups. Represent the Eight of Pentacles for dedicated, no? Kumbaga, nagkaroon ka rin ng balance, no? Pagdating sa emotional and physical and mental. So, kumbaga, in-enhance ka, no? Parang sinubok ka din, no? Kung paano mo i-manage yung stress and of course, yung work mo, no? Kumbaga, dito ang being dedicated sa gagawin mo or sa ginagawa mo, no? Talagang nakatawid ka nakasurvive ka So, let's see what is the Three of Wands and of course, the Ten of Pentacles. Represent the Five of Wands. So, something of complication. Alamin mo kung ano yung nagsisilbing complication. Kung bakit pabalik-balik yung scenario, yung ikot ng eksena. Alamin mo yon. And this is something the Page of Cups. So, ibig sabihin na patalasin mo yung intuitions mo, yung visions mo. Malalaman mo ang kasagutan. Bakit pabalik-balik pa ulit-ulit? No? Kumbaga, nakalaya ka na doon, tapos gaganda yung eksena, tapos babalik ka ulit sa ganun. Alamin mo kapag gano'n na paulit-ulit na siya, ha? For the outcome, this is the Page of Wands, very good news. May magandang balita dito, may mga bagong plano, and the Six of Swords with the transition at makakaalis ka na sa situation. And this is the Ten of Wands in reverse, so something no more obligation, responsibility, tinapos na talaga. No? Additional messages pagdating sa career and finances. So this is the Six of Cups, no? And the Three of Pentacles. Mag-ingat ka sa pakikipag-collaborate with your friends and of course relatives. Now, there is something toxic ako na sense, and this is something the King of Cups, no? Devoted and supportive yung person mo, na maaaring, kumbaga, or devoted supportive person ka naman, na maaaring, kumbaga, na nakakasira lang dito yung toxic family ng person mo or toxic family mo. Parang ganun. Pagdating sa finances, masyado parang umaasa. Parang ganun. Additional messages for love life. Pagdating sa love life, there is a Two of Cups with a partnership. May partnership talaga dito and the Ace of Swords in the World card. Maaari makapag-ibang bansa kayo nitong person na to. Maaari magtagumpay kayo sa larangan ng pag-ibang bansa or pakikipag-transaction, no? So, let's see additional messages. Pagdating sa health. This is the Hierophant. So, this is something hidden agenda. Kumbaga, iba-iba yung nararamdaman mo. This is the Knight of Swords, no? Pabago-bago yung nararamdaman mo dito. Alamin nga natin yan. There's a Ten of Cups with that happiness. So, kailangan mong libangin yung sarili mo, no? Kumbaga isa rin sa nag-i-stress yan yung problema. Yung isa sa nagkakaroon ng problema sa health mo, yung kung ano iniisip mo, no? Kumbaga kaya ka nagkakaroon ng skin rashes, no? And of course, hair loss, that because of stress and depression, anxieties. Additional messages tayo. With magical fairy messages muna. With magical fairy messages, represent what? Holiday. So, ngayong holiday daw, masasagot na lahat ng mga katanungan mo. Lahat ng gusto mong malaman ay maaaring masagot na. And there's just something walking away. Kailangan mo na makalayat, no? Para makaalis sa sitwasyon at kailangan mo nang makabangon. And of course, maaaring makita mo na yung resulta ng mga bagay na pinaghirapan mo. Maaaring malaman mo na kung bakit nangyayari yan. Kumbaga malaman mo na kung bakit parang pabalik-balik yung scenario na nangyari sa buhay mo, na isa sa bagay na yun ay may maaaring there's something black magic or evil eye contracts, no? Maaaring maraming inggit, no? Kaya mag-ingat kayo, especially this is something as toxic family talaga, or even toxic friends. Maraming naiinggit talaga, promise. Additional synchronicities. And this is something ready. Kailangan mo maghanda, ha? And this is something slow. Gusto nito kasi parang the more nagiging masaya ka dito guys yun yung kailangan mo The more silang parang, diba, hindi mapakali.
Kaya kailangan, pakita mo lagi na masaya ka. Kasi pag malungkot ka, parang ano sila, nagdidiwang, no? Parang nagsi-celebrate sila na ganun yung nangyari sa buhay mo. And there's a wisdom. Bigyan linaw, no? Kung gamitin mo yung kaisipan mo, gamitin mo yan mata mo para malaman mo at makita mo kung ano yung nangyayari behind the scenes. Kasi parang malalakas, baga lakasan mo ang pakiramdam mo na mararamdaman mo yung sinasabi ko dito. For synchronicity, for yin and yang oracle card. Represent celebration. There's something celebration and gift na abundance. Talagang mararanasan mo at matatamo mo. And of course, this is something guilt, sabotage, na may sumasabotahe talaga sa eksena mo. I told you, di ba? May galit at inggit talaga yan. So, let's see what is the romance angels. And of course, this is something reunion. So, maaaring, kumbaga, pagka nagkakaroon ng pagtitipon-tipon, itong pamilya na to, parang, iba yung iba yung inggit nila gano'n. So let's see what is the romance angels for Mystic Love Oracle deck. And there is a crossroad directions, no? And there is a fated meeting. Kumbaga masyado na kayong subok dalawa, yung commitment nyo sa isa't isa maaaring subok na. And this is something grave. No, kumbaga no more second chances. Huwag mo nang subukan ulit magtiwala sa mga tao na yan kasi minsan nang sinira ang iyong relasyon, ang iyong buhay, no? Bigyan mo na ng distansya at sarili mo for energy. And there's the thinking women. No, meron ditong overthinking. And of course, this is something all side up. Kailangan mo kumawala sa toxicities or sa negativities. And this is something chakra, Archangel Mental for surprises. And there's something community. No? Community, ibig sabihin nasa surroundings, family-related, or friends. So, let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael messages for you is, watch, your children are watched over by angels, no? Yung mga anak mo raw ay ginagabayan ng ating mga angel spirit. At the same time, go forward fearlessly. Magpatuloy ka na walang kinakatakutan. Diba? Kailangan laban na laban ka dito. And energy healing works. Nagtutuloy-tuloy na yung kagalingan mo. And romance angels are helping you. Pagdating sa relasyon, dito tinutulungan ka ng ating gabay. So let's see what is additional messages with an angel spirit. With an angel spirit, let's get information pa. And there is a premonition. See, may pangitain, kumbaga nakita mo na to No, nagkaroon ka na ng visions dito na maaring, kumbaga nakita mo yung mangyayari na sa hinaharap. Gano'n, kumbaga nagkaroon ka ng ganong thoughts or even dreams, no? Kumbaga, parang totoong nangyari, nakita mo, gano'n, ganyan. And this is something empowerment and perseverance. Kumbaga, konting tiyaga lang, laban lang. And this is something taking action. Kailangan mo kumilos sa pag may something na nakita ka na nakakaiba, na nakita mo sa panaginip mo, maaaring totoo, parang tumutugma sa nangyayari sa'yo sa kasalukuyan. Mag-pay attention ka na, umiwas ka na kung ano yung panaginipan mo, sundin mo. Kung ano yung aral nun or something na paalala, sundin mo. For romance angels, represent what? Represent, pay attention to the red flag. So see, I told you, this is something red flag. Masyado kayo nagtitiwala, no, ng inyong asawa or jowa, no, dun sa tao na yon. Or pagdating na pag nagkakarelasyon ka, gano'n, nagtitiwala ka dun sa tao na yon. Mag-ingat-ingat ka. Free yourself. Na, kumbaga, take charge of your situation and control your life. So, let's see what is the chakra messages. Passion. Gawin mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo and there's something balance. So, kailangan mo maging balance And there's a grit, no? There's a lot of losses. It's an opportunity to appreciate things. No? May mga bagay na nawawala, inaalis sa'yo, na dapat ay matutunan mo. So, let's see what is an angel's answer. And there's something abundance. Talaga may kasaganahan talaga, ha? At may mga bagay na kailangan mo maganda. You're ready. No, 2 beses lumabas yung you're ready. Kailangan mo maghanda dito kasi malalaman mo na. No? At mangyayari na to. And there's a meditate brings answers. So, kailangan mo mag-meditate dito. May paalala sa'yo, kailangan mong sundin to kasi mangyayari na to. Kasi you're ready, pinaghahanda ka na.
And, or maaaring nangyayari na, and there's a something doubt, alisin mo yung fear mo, no? Alisin mo yung pag-aalinlangan mo sa isang bagay, or sa mga bagay na nasa harapan mo. Kumbaga, kung may gut feeling ka ng ganong eksena, sundin mo kung yung kutob mo. And there's a something loneliness, hindi ka nag-iisa, ginagabayan ka ng ating angel spirit. For an angel's messages, given information pa. One more card, please. Career change, na magbabago na rin yung career mo dito. And, oracle kasi, may pangitain, the answers and guidance for yourself and others is here. So, talagang binibigyan ka ng informasyon. No, talagang pinapaalam na sa'yo na you need to pay attention for this. Parang ito na. No, nasa harapan mo na. Gana, parang kulang na lang. Di ba? Ganan. Malaman mo na ito na, kumbaga mag-pay attention ka, gigigil ka mo, ganyan. Arcangel Raphael messages. Arcangel Raphael messages for you. Let's see. Angel Spirit, please give me information. Increase energy, no? Papalakasin ng enerhiya or palakasin mo ang enerhiya mo para malaman mo kung ano yung gusto sabihin ng gabay mo. Additional messages. Deep cellular healing. So, this is something physical and emotional healing. Magkakaroon ka ng physical and emotional healing dito, guys, ha? And this is something empathic star said, no? Wag mo tanggapin yung isang bagay na hindi pa para sa iyo. Ibig sabihin nito, may mga sinasabi against sa iyo, gato ganyan, na parang sinisira niya yung self-esteem mo, para mawala yung self-confident mo, para hindi mo may sakatuparan yung dapat mong gawin. Ganon. Kumbaga, tinatanggalan kanya ng lakas ng loob, fighting spirit, ganon. A win-win outcome forecast. Ipapanalo mo to, ha? And your dreams need a practical plan. So, kung yung pangarap mo, kailangan mo ng practical na plano. Kaya yan sinasabotahe kasi mga inggitera yan, mga yan. For Jesus loving quotes. Peace be with you as my Father sent me. So, bigyan mo ng kapayapaan, tulad ng kapayapaan na binigay ng ating Panginoon, no? Kumbaga, kailangan mong maging maingat sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. For the angel's number, represent what? Represent 1144 for high vibe. Divine intervention. Paalala talaga. This is something a big bad choice, no? Malaking oportunidad na papasok sa buhay mo. Love or other happiness lures just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunity is an exciting encounter with the like-minded people will exceed your expectations. So, makikita mo na, malalaman mo na kasi nasa paligid mo ang kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Naku guys, lakasan mo ang pakiramdam mo. Dahil lahat ng mga impormasyon na gustong ipakita at paalam sa iyo ng ating gabay ay nasa harap mo na. Pinapakita sa panaginip, pinapakita sa isipan mo, no? Pinapakita na with an angel's number. At mismo sa harap mo, pero ini-ignore mo. And just messages together in the light. So see, I give thanks for all who enter my life. I understand that we are all exactly who and where are supposed to be. And every contributes to each other personal growth. Every reaction someone draws for me is a gift from their soul to mine. Meant to help me, free me for my inner conflict today by focusing on my own development rather than others. Plus, I become one with the divine. So, see, kung mag-alam mo sa sarili mo, anumang makamalian, anumang yung mga bagay na ginawa ng mga ibang tao, kung baga hindi mo gustong gumanti sa kung ano man yung mga bagay na ipinagkaloob nila sa iyo. Na bagkos, kung ano man yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, kumbaga sinusurrender mo na inahayaan mong ipagkaloob sa iyo at inahayaan mong mag-transform, no, yung sarili mo. Pero kailangan mong pagmasdan at kailangan mong matuto yung aral na ipinababatid sa iyo. Kailangan makinig ka kung ayaw mong mangyari ulit yung mga bagay na nangyari sa nakaraan mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of Libra. So, Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!